mundong kinagisnan ko. Kaya niyo bang mabuhay sa isang mundong walang kuryente, walang aircon, walang TV, walang computer, at ang ilaw niyo, ganito lang. Ako po si Cara David at samahan niyo akong mamuhay sa isang mundong palaging Sino makakalimot ng mag-blackout ang buong Luzon dahil sa ilang dikyang sumiksik sa planta ng Napocor, 9 na oras na nabalot sa kadiliman at katahimikan ng Luzon. Sa takot may naghinala pa nga ng kudeta. Hindi lang tayo nangapa sa dilim, animoy sinakal tayo ng dilim. Aaminin ko, nag-freak out din ako nang mag-blackout noon ng buong Luzon. Isa ako sa 35 milyong Pilipino na talaga namang hindi nakatulog nung gabi ngayon, na talaga namang naperwisyo. Inisip ko nga noon, imposible sigurong mabuhay sa isang mundong walang ilaw at kuryente. Pero alam nyo, nagbago ang pananaw kong ito nang matanggap ko ang sulat na ito. Isang sulat mula kay Rosalie ng Little Baguio, Mindoro Oriental. Isang sulat na tatawagin kong Sulat Mula sa Dilim. Ako po ay teacher sa Little Baguio Elementary School. 25 kilometro po ang layo nito sa bayan. Dito po ay walang kuryente at umaasa lang kami sa liwanag ng iisang gasera na aandap-andap. Ma'am Cara, ang hinihiling ko po sana ay isang lamparang degaas para sa mga bata. Mapagbigyan niyo po sana ako. Ito ang Little Baguio. Sa sobrang layo nito, sabi nga ng ilan sa mga nakasalubong ko, piso na lang, langit na. Ulo, Cara. Diyos ko. Bamboo alert. Mayroon pa? Mayroon pa? Sandali. Sandali. Walang kalsada paakyat ng Little Baguio kundi ito, ang malawak at mabatong daluyan ng ilog. Sa unang tingin, animoy disyerto ng bato. 5 hanggang 6 na oras ang lakad paakyat sa nakalimutang sitio. Ito ang kalbaryo linggo-linggo ni Wilmerito, co-teacher ni Rosalie sa Little Baguio Elementary School. Isang taon pa lang siyang teacher sa Little Baguio at minsan gusto na niyang sumuko. Hanggang kailan ka magsasakripisyon, maglalakad ng 11 kilometro para makapagturo sa Little Baguio? Pre, hanggat kailangan ako ng mga bata, kung talaga yun ang nakasign sa akin, magtagal ako doon, tatanggapin ko. Alas 8 na nang makarating ako sa Little Baguio, sinalubong ako ni Teacher Rosalie mula sa dilim. Hello, good evening. Nakarating ka sa aming school. Ikaw si Sally? Yeah. Ako si Cara. Hello. Diyos ko, napakalayo dito. Bagamat maaliwalas ang pagtanggap sa amin ng mga taga Little Baguio, hindi nito inalis ang takot ko sa paligid. Isa lang ang naitanong ko sa sarili ko noon, kakayanin ko kaya ang dilim sa Little Baguio? Lumabas ang lahat ng takot ko sa aking unang gabi sa Little Baguio. Ang kagubatan ng Little Baguio ay tahanan ng mga limatik o maliliit na lintang sumisip-sip ng dugo. Hindi ko malilimutan ang takot ko sa mga lintang sing-itim ng gabi. Bukod sa mga maliliit na kapitbahay sa dilim, nandyan din ang kwento-kwento ng mga aswang na kung tawagin nila amadaol at balagis, isang asong nangangain daw ng tao. Ang mga halimaw na ito ang dahilan kaya napilitan ng mga taga Little Baguio na magsama-sama sa kung saan man may liwanag. Lalaki ako na isang makasalanan. Isang gasera para sa isang pamilya. Tatatlo lang ang may Aladdin o Petromax sa buong komunidad. Ito ang kanilang mundo, mundong tila mas mahaba pa sa araw ang gabi. Ito ang tinatawag nilang moron dito sa Little Baguio. Kung sa atin sa syudad ang nagdidikta ng ating oras ay yung mga TV shows, yung radyo, ang ating mga orasan, dito sa Little Baguio, itong moron na ito ang nagdidikta kung gaano kahaba ang kanilang gabi. Pag naubos na yung gaas sa moron, oras na para matulog. Para galit ka kape. Ako nananaginip pa ako eh. Noong oras na ba?
Pinakamaagang gumising ang mga bata. Alas 4 ng umaga, imbis na maglaro o maghanda para sa eskwela, nagtatrabaho na sa bukid ang mga bata. Nararamdaman lang nilang bata sila kapag oras na ng eskwela. Ito ang kanilang paraiso. Paraiso kung saan libre silang maglaro, mag-aral at mangarap. Kaya naman walang estudyanteng umaabsent sa Little Baguio kahit pa ang bahay nila ay 3 bundok ang layo. May tinatawid kayo na ilog? Opo, madami po tinatawiran. Ilan tinatawiran? Madami po. Mga ilan? Mga 11 pong tinatawiran po kami mula po dito sa school. Mga ilan? 11 po. 11? Myra, 3 or more nouns or pronouns are? Si Myra Demilio ang pinakamatalinong bata sa Little Baguio. Isa rin siya sa pinakamahirap. Dapat nating maipakita na tayo nga sa bagong henerasyon ang tunay na pag-asa ng bansa. Gagraduate na sa susunod na araw si Myra at di niya napigilang mapaiyak sa tuwa. Para po hindi ako makapaniwala na ako ang first honor po dyan sa ako. No? Bakit? Bakit? Paano po kahit po nagahirap kami tapos yung pagkakalabas po namin sa school ay nagagamasi ako pa rin po naging first honor. Nahirapan din po ako pero sabi ko po ay kaya ko po yung kung kaya po ng iba kaya ko rin. Gaano kadilim ang dilim? As nung dumating kami dito, walang buwan eh. So talagang dark na dark. Diyos ko, bawat kaluskos, natatakot ako. Bawat konting galaw na maririnig, konting tunog na maririnig ko sa palibot. Bukod kang front and underline the adjective, ha? Dahil 2 lang silang guro sa Little Baguio, sabay-sabay niyang tinuturuan sa iisang classroom ang grade 4, 5 at 6. Ano yung naituro sa'yo ng mga bata na hindi mo makakalimutan? Yung tatag ng loob, tibay ng loob at saka yung pagsisikap. Parang, ganun pala, mantalang nung ako nag-aaral, parang easy go, lucky ako. Pero ngayon nakikita ko sa kabila ng hirap nila, talagang pumapasok sila daily. Gabi lang ang oras ng mga bata para mag-aral. Hindi daw nila ito magawa sa kanilang bahay dahil pag-uwi nila, ubos na ang gaas ng muron. Mula sa dilim, nakita ko si Myra. Animoy walang kapaguran at patuloy na nag-aaral. Bakit kayo dito natutulog? Dahil po kapag-aral Paano po natuturoan pati po kami ni Madam? Gabi na masisira ang mata ninyo. 2 lang ang muron sa buong eskwelahan. Ito'y paghahati-hatian ng mahigit 15 bata. Nang ilapag ang ilaw, animoy gamu-gamong nagkumpulan sila sa iisang tanglaw. Madilim na ang mga litrato ng storybook pero hindi sila tumigil sa pakikinig. Sabik na sabik silang matuklasan ng ibang mundo. Anong pinagdadasal niyo paggabi? Sana po magkailaw na po dito. Si Wilbert ang natitirang sulo ng pag-asa ng pamilya ni Aling Eva. Gaya ng iba pang bata, nasa eskwelahan gabi-gabi si Wilbert para mag-aral. Namimiss siya ng kanyang nanay pero kailangan daw magsakripisyo. Kain ikaw. Bakit importante yung pag-aaral? Siyempre, para hindi magtulod sa amin na ganito, kot-kot sa lupa. Pito ang anak ni Aling Eva, hindi sapat ang kita sa pagkakaingin. Kaya araw-araw, gabi ang kanilang kanin, gabi rin ang kanilang ulam. Mas nararamdaman ang hirap kapag kumakapit na ang dilim. Madalas walang pambili ng gaas sina Aling Eva, kaya pati tsinelas ng anak, sinunog na lang niya para lang magkaningas. Mahirap puntahan to. At pangalawa, maliit lang naman ang pondo ng barangay para dito. Kaya sa panig ng gobyerno, kung wala rin mag-i-initiate sa mga officials, mahirap maabot ito ng serbisyo. Problema rin ng mga tao dito. Wala namang sulat man lang na ipinaabot dito na ganito ang sitwasyon namin. Ang kailangan,
mamasyal muna ang mayor. Pero kayo po ay nakapasyal na sa Little Baguio. Oo naman. Last election. Tanggap na nilang di sila mabibiyayaan ng ilaw, pero dalangin nila, sana kahit ang mga bata man lang. Ano una niyong bibilin kung sakaling magkaroon kayo ng kuryente? Yun ang tanong. Kahit nga pagkain ay wala kami. Paano yun? Paano namin mabibili yun, ma'am? Kaya hindi ako nangangarap ng lampas sa aming kinikita, sa aming hanap buhay. Dahil sa malawak na ilog ng Little Baguio, napili ito ng gobyerno noong 1987 para maging sentro ng kuryente ng Oriental Mindoro. Isang mini hydroelectric power plant ang itinayo rito para ilawan ng kalakhan ng isla. Talagang yan ang pinagsisikapan namin, kaya kami nagpapakahirap. Talagang inaasahan namin na ito talaga yung tunay na makakatulong sa amin. Ganito sana ang magiging itsura ng naturang mini hydro power plant. Ang malakas na agos ng ilog ang gagamitin para magpaikot ng makinang lilikha ng kuryente. Binisita ko ang powerhouse ng mini hydro plant at napag-alamang 60% pala ng naturang proyekto ay tapos na. Ang problema, hindi natapos o sadyang di tinapos ang trabaho. 47 million pesos ang inutang ng gobyerno sa China para lang mapondohan ang proyektong ito. Utang na ating binayaran, utang na sinayang lang. Nilamon na ng talahiba ng pag-asa ng Little Baguio. Ay, ba't kinain mo na? Nakainin ko na? Sing layo, sing taas, sing ganda, pero sing hirap. Tulad ng sitio Little Baguio sa Mindoro Oriental, wala ring ilaw noon sa Barangay Abatan, Hungduan, Ifugao. Ilang dekada ring nagtiis sa dilim ang mga taga-Abatan, pero likas na arkitekto at inventor ang mga Ifugao at hanggang ngayon buhay ang katutubong talinong ito sa katauhan ni Mang Luis. High school lang ang tinapos ni Mang Luis, pero di ba may kasibihan, necessity is the mother of all inventions. Yung bahay ko ay madilim. Bahay namin madilim. Yung gas ang ginagamit namin ay dumi ang ilong. Gamit ang enerhiya mula sa ilog, nag-imbento ng turbine at makina si Mang Luis na mula sa scrap metal. Resulta, isang 3 kilowatt micro hydroelectric power plant. Nagtagumpay si Mang Luis sa pag-iilaw ng ilang mga bahay sa kanyang paligid, pero alam niyang marami pang Ifugao ang nasa dilim, kaya inilapit niya ito sa gobyerno. Pero tinanong ko sa mayor namin, siyempre indifferent siya, walang idea. natupad ang pangarap ng mga taga-Abatan nang bumalik sa Ifugao si Jovel Ananayo, anak ng isang katutubong manggagamot o Mumbaki. Nakapag-aral si Jovel sa UP pero kahit kailan hindi siya nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Ang sarap bumalik. After going out studying, masarap po na bumalik sa place mo because alam mo na dito talaga mas nangangailangan ng tulong. Si Jovel ay miyembro ng Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM, isang NGO na tumutulong sa mga mahihirap na barangay sa Kanayunan. Taong 1998 nang magtungo ang PRRM sa Abatan, tinutour nila ang isang grupo ng mga Hapon. Ang Hungduan Rice Terraces kasi kung saan matatagpuan ang Abatan ay kilala bilang last stand ni General Yamashita. Naniniwala ang ilang mga Hapon na dito matatagpuan ang kanilang mga ninuno. Kaya gusto nilang tulungan ang mga Ifugao. 600,000 pesos ang donasyong ibinigay ng mga Hapon para pondohan ang imbensyon ni Mang Luis sa Abatan. Mismong mga tao ang gumawa ng naturang micro-hydro power plant. Bata, matanda, babae at lalaki, nagbuhat ng simento, nag-assemble ng mga makina at tubo. At pagkatapos ng isang taon, may ilaw kami. Yung mga 2 taon nang pinakikinabangan ng mga Ifugao ang imbensyon ni Mang Luis. Akalain nyo, 25 centavos per watt o 25 pesos kada buwan lang ang kanilang electric bill. Lahat ito napupunta pa sa kanilang kooperatiba.
Sa pamamagitan ng micro-hydro plant na ito, lalong nagkaroon ng pagpapahalaga sa kanilang sarili ang mga Ifugao. Ang tagumpay ng Abatan Ifugao ay tagumpay ng pangarap sa gitna ng dilim. Pwedeng pagsamahin ng teknolohiya at kultura. Ang progreso at pangangalaga, liwanag at ang dilim. Hindi pala imposible ang pangarap ng mga taga Little Baguio. Higit sa Pasko, ito ang isa sa pinakaimportanteng araw para sa mga taga Little Baguio. Si Myra ang valedictorian ng Little Baguio Elementary School. Kinuha akong maging guest speaker sa graduation nila Myra. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang buong komunidad. Magandang hapon sa lahat ng mga official. Palagi niyong sinasabi sa akin, mahirap lang kami. Pero alam niyo, mas mayaman pa kayo kesa sa akin. Mayaman kayo sa tanawin, sa kultura, higit sa lahat sa tao at sa pangarap. Hindi ko malilimutan ang mga harana sa gabi, ang ating mga bugtungan, ang mga alitap-tap, bayanihan, ang kasimplihan at pagkatotoo ng mga taga Little Baguio. Mga bagay na tila nakalimutan na namin sa syudad. Minsan nga iniisip ko, mas maliwanag pa ang buhay sa Little Baguio kesa sa syudad. Kaya sa inyo mga munting alitap-tap ng Little Baguio, maraming salamat. Basta alagaan niyo yung anak niyo. Basta talagang alagaan ko sila. Mga anak ko. Babalik kami. Sus! Batang ire! Ay, mamaya ka ha? Ha? Ingat ka ha? Sa tuwing magbubukas ako ng TV, sa tuwing sasakay ng MRT, maaalala ko sila. Si Rosalie, si Wilmer, si Eva, at si Myra. Maaalala ko hindi ang dilim, pero ang liwanag na itinuro nila sa akin. Hindi ko alam kung kailan matutupad ang pangarap ng mga taga Little Baguio na magkaroon sila ng kuryente. Ang sabi sa kanila ng Ormeco, 2010 pa daw. Pero may mga nagsasabing, imposible na raw. Pero alam nyo, sa tuwing nakikita ko yung rice terraces ng Ifugao, naiisip ko na ang tagumpay ng Abatan Ifugao na ilawan ng kanilang sarili ay patunay lamang na kung may determinasyon ng mga tao at kung may political will ang gobyerno, kayang-kayang ilawan ang lahat ng sitio. Sing taas man ito ng Abatan Ifugao o sing layo man ng Little Baguio, Mindoro Oriental. Karapatan po ng lahat ng tao, mahirap man o mayaman na magkaroon ng kuryente. Kailan pa ba nagkaroon ng presyo ang karapatan? Ako po si Cara David at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.